Praise. Magandang umaga po sa lahat. Praise God. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, ako po ay nagagalak dahil ikaw ang katabi ko ngayon. Yan. Kaya dapat may katabi ka. Wala kang mapagsabihan pag wala kang katabi. Diba? Praise God. Yan, siguraduhin mo may katabi ka kaliwan kanan. Pag wala kang katabi, maghanap ka. Ayan. Praise God. Sino excited? Amen? Amen. Bago po ako magsimula, gusto ko lang pong i-welcome po lahat. Ang dami ko pong nakikita ngayong mga bagong mukha. Praise God! Pwede po ba natin palakpakan yung ating mga first timer? Pwede ba kita sa ating mga kamay? Ayan, o palakpakan pa na. Abang hina ng palakpak. Dapat malakas yung palakpak. Praise God! Pero mas pinakamalakas na palakpak yung nag-invita sa'yo. Ayan! Woo! Praise the Lord! Diba excited pag may bisita po tayo, kapatid? Ayan. Kaya, sabihan mo yun kung first timer man yan, ikaw ang dahilan para papalakpak ako. Ayan. Praise the Lord! Sige po, let us open our Bible. Let us open our Bible in Luke chapter 15. Magsisimula po tayo sa verse 1. Kung meron po tayong NLT version, yan po. Magsisimula po tayo sa verse 1 hanggang verse 7. Babasahin ko po sa NLT. This is the story of the parable of the lost sheep. Yan. Verse 1, sabi dito, tax collectors and other notorious sinners. Ano po ba yung pagkakaintindi natin dito sa mga notorious sinners? Sinners lang alam natin. Pero ano ba yung notorious? Ha? Matitinik? No? Matitinik na mga sinners? Yung mga kilala. Diba? Sino dito yung napadpad ka sa lugar na maraming kilalang maraming kilalang mga notorious, mga kriminal o mga ganyan, 'di ba? Notorious ang tawag sa kanila. Oy, si kilala sa lugar na 'yan. Ayan. Mga well-known, mga notorious 'yun ang tawag doon. Tapos tax collectors. Ano yung mga tax collectors? Yung mga tax collectors ba ay mga mayayaman? Maraming pera, yung mga tax collectors. Di ba? Ika nga, pera ng taong bayan. Di ba? Yan. So, often came to listen to Jesus. So, itong mga tax collectors at saka mga notorious sinners, sila po ay nakikinig kapag si Jesus nagtuturo. Di ba? Matindi, no? So, dalawang klase na ngayon, no? Yung mga nabanggit dito na tao na nakikinig kay Jesus kapag nagtuturo. Yan. So this made, in verse 2, this made the Pharisees and teachers. So, kanina may dalawa na pong nabanggit na, o sabihin natin audience ni Jesus. Ano yung una? Tax collectors, tapos merong mga notorious sinners. Yung pangatlo naman, ano yung nabanggit dito? Mga Pharisees. O ano yung mga Pharisees? And teachers of religious law complained that he was associating with such sinful people. So itong mga Pariseyo,
sila din po ay mga nagtuturo. Mga teachers of the law din sila. Pero, panay naman reklamo nila. No? Mga Pariseo, mga reklamador. Kasi bakit, kini-question nila, bakit si Jesus nakikihalubilo sa mga makasalanan? Sila yung mga opposition, kung tawagin natin, diba? Talagin nila, kasi si Jesus talagang wala siyang pinipili na tao, kung sino man yung nakikinig sa kanya, nakikipaghalubilo si Jesus. Amen. Praise God. Even, sabi pa dito, even eating with them. Naku, mas lalo pa ngayon na nag-question ang mga Pariseo kasi hindi lang nakikipaghalubilo si Jesus, nakikikain pa. Amen. Kasama pa niyang kumain yung mga naghalo-halo na ditong mga tao. Diba? So, nakita natin yung ugali ng Pariseo, medyo opposite sila kung ano yung ugali ni Jesus. Amen. Pero, yan pareho silang mga nagtuturo. Diba? Verse 3. So, Jesus, dahil sa mga complaint nitong mga Pharisees, in verse 3, Jesus told them a story. So, sabi dito sa story ngayon, if a man has 100 sheep, and one of them gets lost. So, meron daw ditong tao or shepherd na meron siyang 100 katupa. Ikaw kaya, tanong mo katabi mo, kung ikaw ang shepherd, kaya mo kayang pamahalaan ang 100 katupa? 100. Baka nga isa lang, hirap na hirap ka na, Diba? Sa mga anak mo pa lang. No? Yung mga nanay nag-complain, anak pa nga lang, hirap na hirap ka na. Paano pa kayo 100 katupa, kapatid? Diba? Hindi naman siguro mga notorious yung mga anak ninyo. Amen? Praise God. So, tuloy po tayo sa kwento. So, merong isang tao or shepherd na 100 katupa ang kanyang pinamamahalaan. And one of them gets lost. So, 100 minus 1. Ilan po? Ay, mga mataliw, no? So, napaka-smart niya naman. So, meron siya ngayon 99. Pero biluin mo, no? Alam na alam niya na kulang yung kanyang tupa. Amen. What will he do? Ano yung gagawin niya? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? Kung ikaw kaya, tanungin kita, meron ka 100. Wala yung isa. Ay, ilan na lang? 99. Yan. Mga matalino kayo sa math, So ngayon, dahil na alam mong nawala yung isa, anong gagawin mo? Kung ikaw kung ikaw tatanungin. Punta ako sa police. Ilagay ako lost and found. Alam ko na yung sagot nyo. So, may bahala na lang yung isa. Baka sabihin mo meron pa naman akong 99, bahala na lang yung isa. Kasalanan niya bakit siya humiwalay? Malamang yun yung sagot niya. Tama ako o tama? Tama. Nahulaan ko, Kasi, di ba, alam ko, mas papaboran niyo yung marami kaysa isang nawawala. Di ba? Sabihin mo nga, tao nga naman. Ayan. And when he found it, tuloy po tayo in verse 5, and when he found it, he will joyfully carry it. So, anong nangyari? Anong nangyari sa kanyang paghahanap? Nahanap niya o hindi? Ngayon, nahanap niya, sabi dito. And when he found it, he will joyfully carry it home. So, anong nakikita niyo sa picture ngayon? Binitbit niya. Kaya mo bitbitin yung katabi mo? Binitbit niya ngayon. Diba? Ang sama naman ang tingin mo sa katabi mo. Kaya mo bitbitin yan? Si Mayubi siguro kaya.
Diba? Diba? Sabi dito, he will joyfully, tuwang-tuwa siya ngayon, binilbit niya yung kanyang nawawalang tupa. Binitbit niya hanggang pauwi. Sabi dito, he will joyfully carry it home on his shoulder. Ano kayang itsura nun? Jay, ano kayang itsura nun, Jay, na binitbit mo yung tupa? On his shoulder. Ilang yung paa ng tupa? Wala kasi tayong tupa, no? No? So, apat yung paa ng tupa. So, malamang binitbit niya, dalawa, ginano niya. Ano? Okay. So, yan yung na-picture out natin. Verse 6. When he arrives, he will call together his friends and neighbors. Grabe, no? So, out from 100, isa lang yung nawala. Pero grabe yung ginawa nitong mama. Ano? Sabi niya, when he arrives, nung pagdating niya, he will call together. Sino daw tinawag niya? Yung kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Sabi niya, rejoice with me because I have found my lost sheep. Grabe. Isang tupa lang, pero tinawag niya yung kanyang mga kaibigan, yung mga kapitbahay. Walang sinabi dito. Basta pag sinabi kapitbahay, lahat na nakapaligid sa iyo. Amen. So, rejoice with me. Sabi niya, rejoice with me because I have found my lost sheep. Nakikita ba natin kung gaano kahalaga ng mama ang isang tupa na nawala niya? Verse 7, in the same way, there is more joy in heaven over one lost sinner who repents and returns to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Amen? So, ganun na lang po ang kagalak nitong mama na natagpuan niya ang isang nawawala niyang tupa. Amen? Worth rejoicing po, kapatid. Amen? Yung kanyang ginawa. Kaya sabi ko nga sa iyo, kabaliktaran, no, yung sagot niyo kanina. Para sa inyo, kung kayo ang tatanungin, babaliwalain niyo yung isa kasi meron pa namang 99. Tama po ba? Diba? So, mapapalitan yun. Siguro sa isip-isip niyo, kapatid, mapapalitan pa naman yung isa. Amen. So, in this passage, dito po natin makikita kung gaano kahalaga ang isang nawawalang tupa. Amen? So, shall we pray first? Father, we thank you, Lord, for this message. Buksan niyo po ang aming mga isip, ang aming mga puso na maintindihan po namin ang inyong salita. Just pour out your wisdom upon us, Lord, and touch everyone in this place. In Jesus' name. Amen. Praise God. Kung bakit nakwento ito ni Jesus? Ano? Kasi nakikita natin kanina sa ating binasa, yung mga Pariseo question si Jesus, bakit siya nakikipaghalong-hilo sa halo-halong mga tao? Kung tawagin natin mga audience ni Jesus kapag siya ay nagtuturo. Amen. Praise God. So, baliwala kay Jesus kung ano man or kung sino man ang nakikinig sa Kanya. Amen. So, in this passage po, makikita natin, base dun sa kwento, sa parable na yun, kung gaano ka pusigido itong tao na hinanap niya yung kanyang nawawalang tupa. Amen? Now, this morning, I have a question for us. Kasi sinong nagkwento nito? Si Jesus. Amen. Now, here's the question. Why did Jesus relentlessly pursue the lost until they were brought home with joy? Amen? Bakit ganun na lang
kapursigido si Jesus na maibalik yung nawawala. Di ba? Kaya tinanong ko kayo kanina kasi magkaiba talaga yung sagot ninyo sa ginawa ni Jesus, sa pinapakita ni Jesus dito sa kwento. Amen? Yung para sa atin, baliwala lang yung isa, pero kay Jesus, mahalaga yung kanyang pinapakita. Amen? Why? No? So, why did Jesus relentlessly pursue the lost? So why did Jesus relentlessly pursue the lost until they were brought home with joy? Yung isang nawawala, hindi tinantanan, hindi tinigilan hanggang sa matagpuan. Amen. Because, bakit kaya? Alam mo yung sagot, tanongin mo yung katabi mo, sabi mo kasi dapat may katabi ka. Tanongin mo, ano kaya? Bakit? Ha? Bakit gano'n na lang kapursigido? Na? Si Jesus. Because, ito yung number 1 na sagot. Ang tupa po ay nagre-represent yan ng tayo. Tao. Amen. Kaya nga parable siya eh. No? It represents us. Yan. Pwede mo ba sabihin sa sarili mo, it represents me. Yan. Because every lost soul is worth finding for. Amen. Sabihin mo sa katabi mo ulit, you are worth finding for. Kaya naman pala eh. Diba? Alugin mo nga yung katabi mo kasi mahalaga ka. Hindi ka binaliwala. Amen? In verse 4, basahin natin ulit sa verse 4. Ha? Hindi ka binaliwala. Kung sa labas, maraming nang babaliwala sa'yo, pero dito hindi. Yan. Uy, yung katabi mo, lalo na, di ba? Yan, in-invite mo. Yan. Hindi ka binaliwala niya. Sabi mo, pinapahalagahan ka. Di ba? Special ka. Yung isang tubang nawawala, hindi ba siya special? Hinanap eh. Biruin mo yung 99, iniwan, pero sinicure naman. Di ba? Hindi naman iniwan sa ere. No shepherd. No? Yes. Sinicure muna yung 99 bago niya hinanap yung isa. 'Di ba? Kung ikaw ang shepherd, hindi siya talaga hindi siya mapalagay, hindi siya makatulog para lang doon sa isang nawawala. Amen. In verse 4, sabi sa verse 4, if a man has 100 sheep and one of them gets lost. Yan what will he do? Won't he leave? Ano kayo gagawin niya? Won't he leave the 99 others in the wilderness and go to search for the one that is lost until he finds it? Pero alam niyo po, hinalap na niya yung isa, sinicure naman niya yung 99. Mahirap naman pagbalik niya yung 99 naman ang mawawala. Diba? So, secure mo na. No? Kasi yung mga trupa, meron naman silang lagayan talaga, lugar kung saan sila magpapahinga. Amen. Praise God. No? So, nakita natin kung paano pinapakita ni Jesus. Paano pinapahalagahan ang isang kaluluwa. Amen. Ganon pala kahalaga sa Kanya. Ikaw, ganon ka kahalaga kay Jesus. Diba? Kaya ka nandito ngayon kasi mahalaga ka kay Jesus. Mahal ka ni Jesus. Amen. Hindi ka iniwan. Sabihin mo nga sa katabi mo, kung yan ay naka-experience na iniwan, pagdating kay Lord, hindi ka iiwan. Amen? Sige mo, palakpakan natin si Lord. Bakit maraming nakangiti, maraming nakarelate? Ha? Diba?
iniwan? Huwag kang mag-alala, sabihin mo sa katabi, huwag kang mag-alala, iiwan ka man ng tao. Iiwan ka man ng nangako sa'yo. Pero hindi ka iiwan nila. Amen? Bakit? Siya yung shepherd natin. Siya yung tagapagbantay natin. Siya yung tagapangalaga natin. Kaya hindi ka niya iiwan. Amen? Hahanapin at hahanapin ka niya dahil mahalaga ka sa kanya. Woo! Amen? Sabihin mo sa katabi mo, napakapalad ko pala. Napakapalad ko pala. Kasi merong Diyos na nagmamahal sa'yo. Amen? Hallelujah. Gusto ko yung mga ngiti ninyo eh. Diba? Baka yung iba sabi sa sarili, oh, tama lang talaga na nandito ako. Dahil walang mangiiwan sa akin. Hallelujah! Amen? So, one soul is worth fighting for. Amen? Sino nakaalala dito na meron tayong ginagawang parang placards? Tapos nakalagay doon, the church is not complete without you. Diba? Kasi paano mo na magbabasahin yung word na church kung walang you sa gitna? Amen? Ikaw pala yung nawawala. It is you. And ang capital U. Amen? Sabihin mo ulit sa katabi mo, it is you. Who complete the church? Amen. O, diba? So, mahalaga. Amen ba? Even your family. Kahit pamilya mo, hindi kompleto kung wala. The church is your family. Amen? Sino dito yung wala kang nanay, wala ka ng tatay? Ha? Pero meron kang pamilya. Amen? Church, pamilya po tayo. And it is not complete without you. Amen? Praise the Lord. Mahalaga ka, kapatid. Diba? Kasi diba, marahil nararamdaman mo na, sino dito minsan nararamdaman mo na hindi ka mahalaga? Yun na di-value yung pagkatao mo. Ha? Meron po ba dito? Yung honest answer. Yung minsan nararamdaman mo hindi yata ako mahalaga, hindi ako pinapansin. May mga ganyan sa pamilya. Hindi ka lang mapansin, feeling mo na hindi ka mahalaga. No? Diba? Yung nagtatampo ka agad, uy, si yung favorite. Ako hindi. Diba? Ako sa totoo lang, minsan yung mga anak ko pasaway. Pero pagdating sa yung kakain kami, parang ang hirap sumubo na hindi kayo kumpleto. Diba? Hindi, aminin naman talaga natin, minsan yung mga anak natin na pasaway ba? Pero, hahanap-hanapin mo yung presensya. Diba? Sabi ni tatay, ayun. Hahanap-hanapin mo yung presensya mo. Diba? 3 lang yung anak ko, pero hahanap-hanapin mo yung presensya. Paano na kayo 1 dosenang anak? Diba? Meron ba dito 1 dosena yung anak mo? Amen? Practice mo ba sa bahay na kanya-kanyang kain kayo? Naging kultura nyo ba sa bahay yung kanya-kanyang kain kayo? Sa amin po, hindi pwedeng gano'n. Dapat pagdating sa pagkain, sabay-sabay. Amen? Kasi doon lang kayo makakapagkwentuhan doon mo sila nakukumusta. Amen ba? No? Mga magulang, chinecheck ba natin yung mga anak natin? Di ba? Iba pa rin pag nandyan yung kanilang presence. Amen po ba? Yung mga anak siguro ganun din, kahit maingay yung nanay, yung tatay nila,
Kapag wala yung ingay na yan, hahanap-hanapin mo rin. Amen? Praise God. So, kung nararamdaman mo, no? Ano mo lang yan? Yung bang nasasaktan ka? Meron ba dito yung nasasaktan ka? Lagi? Anong klaseng pananakit naman yan, di ba? Yun bang feeling mo lang hindi ka pinapahalagahan? No? So I tell you, kapatid, minsan nasa guni-guni na lang natin yan. Di ba? Na hindi ka mahalaga. Pero ang totoo po niyan, ang katotohanan, sabi po ni Jesus, kahit ikaw na lang po ang tao sa mundong ito, handa ka niya. Handa siyang magpakamatay para sa iyo. Kahit ikaw na lang, handa siyang bumaba dito, magpakamatay para sa iyo, kapatid. Ganun ka kamahal, grabe. Sabihin mo sa katabi mo, grabe, ganun pala katinding pagmahal yung Panginoon natin. Di ba? Buhay niya, ang kaya niyang ibigay para sa iyo. Amen. Hindi ko nalagay dyan, no? Pero there's a quote says, no? Knowing your worth in God will change your life. Dapat alam mo yung halaga mo, kapatid. Amen? Dapat alam mo, knowing your worth in God will change your life. Sabihin mo sa katabi mo, wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Dahil guni-guni mo na lang yan na hindi ka mahalaga. Dahil ang katotohanan, ikaw ay mahalaga sa Panginoon. Hahanap-hanapin ka ng ating Panginoong Diyos. Amen? Kaya gano'n na lang yung pagpupursige. Sino dito yung na-invite ka? First timer. Yung first time mo ngayon dahil may nag-invite sa'yo. Ayan o, may nagtaas doon, no? Ang nag-invite sa kanila si Brother Jerome. Wow! Palakpakan po natin. Alam mo, gano'n na lang po kapursigido. 2 weeks ago, yung mga kabataan natin, ang dami nila sa kanilang youth fellowship. Kasi ganun sila kapursigido na makapag-akay dito sa ating church. Amen? Kaya gano'n na lang kapursigido yung nag-invite sa iyo, kapatid. Yung bang hindi ka tinatanan. Kasi ang dahilan niya, mahalaga ka sa Kanya. Mahalaga ka sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So, yung nag-invite sa iyo, yan ang ginamit ng Panginoon kung bakit ka nandito ngayon at makilala mo si Lord sa buhay mo. Amen? Praise God. Because you are worth finding for. Every soul is worth finding for. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Eh, yan nag-invite sa iyo. Pajalibihin mo naman yan. Pakapihin mo naman yan. Praise God. Para mas marami pang fellowship. Diba? Yan. So, number 2 na po tayo. Why did Jesus relentlessly pursue the lost until they were brought home with joy? Because, ano yung una? Every lost soul is worth finding for. Pangalawa, every lost soul is worth fetching home. Ano po bang ibig sabihin ng fetching home? Basahin po natin sa verse 5. Yan. And sabi po dito sa verse 5, and when he has found it, nung natagpuan na niya, he will joyfully carry it home. Nung nakita niya, anong ginawa niya? Pinabayaan niya ulit? Hindi. Binitbit niya. Amen? Hindi naman siguro ikaw binitbit na nag-invite mo, kapatid, ano? Pinasakay. Amen? No, pinasakay. Pero sinundo. Sino din yung sinundo ka? Nang nag-invite sa'yo. Ha? You know,
He will carry you through. Aba, matindi. Amen? Yun talagang hatid sundo pa eh. Naalala ko noon, nung nagsimula po kami sa church, doon pa sa Anunas, talagang hindi mawawala yung hatid sundo ministry. No? Yung meron kaming tricycle noon, naalala ko si Pastor Dong, wala si Pastor Dong ngayon, no? Siya yung pinapadrive ni Pastor para lang makapagsundo ng kaluluwa. Diba? Special kasi yan eh. Yung ating mga bisita, special yan, hinahatid. No, sinusundo pala, tapos hinahatid. Amen? No, kapatid, meron ka dito yung hanggang ngayon, hinahatid sundo ka. Ay, wow! Amen? Kaya nakikita po natin yung nag-invite sa'yo, blinis ni Lord. Dati, pamotor-motor lang, pa-tricycle. Ngayon, pa-kotse-kotse na. Ayan. Diba? Kasi bakit? You are worthy. Worthy ka para sunduin, kapatid. Ganon yung ginawa niya, pinasal niya, grabe yung tuwa niya. Nung natagpuan niya at binitbit niya. Kaya kung ma-picture out mo, hindi ko lang alam kung gano'ng kabigat niyang isang tupa na binitbit niya pa uwi. Diba? Noong unang panahon, walang kotse. So naglalakad lang siya. Hindi na po sinabi dito kung gano'ng kalayo yung kanyang narating para lang matagpuan ang isang tupa. Amen? Kaya kapatid, kahit gaano pa kalayo yung location mo. Pero dahil hindi ka tinantanan ng nag-invite sa'yo, amen, ginagawa ng paraan yan para masundo ka, mahatid sundo ka. Amen? Because you are worthy. You are worthy preaching home. Diba? Kailangan maibalik ka sa tunay na tahanan. Diba? Yung shepherd, ganun yung kanyang pag-aalala. Kasi nga, ang tupa, no? Ang karakter kasi ng tupa, ano lang yan siya, yung wala siyang sariling isip ba? Sabihin na lang natin. Kung meron lang siya susundan, sunod lang siya ng sunod doon. Marahil ito ay naligaw talaga siya, no? Nawala siya doon sa grupo. Because base dito sa kwento, wala na pong naikwento kung bakit siya naligaw. Amen. So, kapatid, ganun katuwa ang nararamdaman ng isang shepherd na nakita niya, natagpuan niya ang isang tupa. Binitbit niya eh. Amen? Binitbit niya pa uwi. Dahil sa kanyang tuwa. Kasi nais niya na maibalik ito sa tunay niyang tahanan. Amen? Kaya ikaw ay nandito ngayon kasi yung nag-invite sa'yo, gusto ka rin niyang maibalik sa tunay mong tahanan. At yan ay makapiling ang ating Panginoon Jesus. Amen! Hallelujah! Grabe! Ganun ka kahalagaan sa ating Panginoon. Merong kwento sa Bible, yung kwento ng isang prodigal son. So I know this is a common story in the Bible, yung isang anak na iniwan niya yung kanyang tatay after niya nakuha yung kanyang mana. And to make the long story short, anong nangyari sa kanyang buhay? Nawala yung kanyang yaman, o yung mana niya, naubos na dahil nilustay niya. No? Na-mismanage niya. Ngayon, so anong nangyari sa anak? Nag-isip niya ngayon na umuwi sa kanya tatay. Pero, nung pabalik na siya, tanaw na siya ng kanyang tatay. No? Anong ginawa ng tatay? Tumakbo. Sinalubong siya. Diba? So, anong
Ano ginawa ng tatay? Sinundo siya. Amen. Sinundo siya, tumakbo eh. Malayo pa lang nakikita niya. Kasi based sa kwento, araw-araw naghihintay siya ng kanyang anak. Inaantay niya yung pag-uwi ng kanyang anak. Ngayon yung nangyari na ang pagkakataong ito na nakita na niya, tanaw na niya yung kanyang anak. Baliwala sa tatay yung ginawa ng anak. Amen? Anong nangingibabaw ngayon sa kanya? Yung kanyang kagalakan at pagmamahal na umuwi na yung kanyang anak. Sinundo niya. Grabe, no? Di man lang na makarating, ano? Talagang tumakbo siya, niyakap niya at inuwi niya sa kanilang tunay na tahanan. Amen! Praise the Lord! So, ganon din tayo, kapatid. Ganon din tayo. Dahil nawala siya, hinanap. Amen! Mahirap po yung buhay, no, naging buhay ng anak. Nung humiwalay siya sa kanyang tatay. Anong nangyari sa kanyang buhay? Nagiging homeless siya. Nagiging palaboy-laboy siya. At ang sabi sa kwento, kahit pagkain ng baboy, kinain na niya. Kapatid, hindi yan ang ganyang klaseng pag-aalaga ng ating Panginoon sa atin. Ayaw niyang magiging homeless tayo. Isipin mo na lang. Tingnan mo yung sarili mo kung siguro hindi ka. No? Kung hindi ka in-invite dito, baka hanggang ngayon palaboy-laboy ka pa sa labas. You are homeless. Amen? Ang tawag doon, homeless ka eh. Kasi bakit? The church is your true home. Amen? Ito yung tahanan mo. Praise the Lord. You are not homeless. Pwede mo ba sabihin sa katabi mo, hindi ka homeless? Hindi ka palaboy. Amen? Hindi ka palaboy. Literally, nandito ka sa isang tahanan, malamig, naka-aircon, di ba? Hindi ka palaboy. Wala namang palaboy siguro naka-aircon. Amen? Di ba? Nakaupo ka ngayon sa malamig, di ba? Kapatid, ganun ka kamahal ng ating Panginoon. Grabe, sinundo ka. Amen? Sinundo ka. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. And again, meron po ditong kasabihan na the church is something you go to. Something you go to. It's a family. Church is not something you go to. It's a family you belong to. Amen? Family. Tingnan mo yung mukha ng katabi mo, family mo yan. Pamilya po tayong lahat dito. No? Kahit magkita man tayo sa labas, uy, kapatid. Magkapatid po tayong lahat dito. Amen. Praise God. Baka naman pagdating sa labas, mag-i-snapan kayo. Diba? Kaya mamaya, kung hindi mo kilala yung katabi mo, no? Kikilanin mo dapat. Tandaan mo yung pangalan. No? Baka naman sabihin mo, mahina talaga ako sa sa memory no? So sobrang dami, hindi ko na ma-memorize yung mga pangalan. Subukan mo lang. No? Subukan mo lang. Sinabi mo lang yan Amen. Praise the Lord. Last Sunday, ang dami kong mga nakilala mga kabataan. Nasa isip ko pa yung mga pangalan nila. Wala lang yung iba dito ngayon. But kanina, yung nakabalik, natatandaan ko yung name. Wow. So yung mga bago ngayon, mamaya kikilalanin ko kayo. Amen! Praise the Lord! No? So, this is your family. This is the family you belong. Kahit first time mo ngayon, this is your family that you belong. Amen? Sinundo ka nang nag-invite sa'yo. Di ba?
Napakasarap. Sabihin mo, napakasarap pala kapag meron kang pamilya na nagmamalasakit sa iyo. Nagpapahalaga sa iyo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O pangatlo na tayo. Dito na tayo sa pangatlo. Yung iba parang excited na. Saan kaya kami magkakape mamaya? Yeah. Bago man lang kami mag-iwalay, magkakape muna kami. Why did Jesus relentlessly pursue the lost until they were brought home with joy? Ano yung una? Because every soul is worth finding for. Pangalawa, because every soul is worth fetching home. At ang pangatlo po, every found soul is worth feasting on. Ayan na. Diba? Ayan na. Pag sinabing merong kainan na mangyayari. Diba? In verse 6, sabi dito sa verse 6, when he arrives, he will call together. Yan o, pagdating ng shepherd, tinawag niya agad yung kanyang mga kaibigan, kapitbahay, kapamilya, kapuso, kamag-anak, kapatid. Meron pa palang kapatid. Saying, anong sabi niya? Rejoice! Rejoice with me because I have found my lost sheep. Diba? Yung celebration, para sa isang kaluluwa, hindi doon sa 99. Diba? Isa lang yung nawala, pero grabe, fiesta. Amen, nagpa-fiesta siya eh. Sabi dito, ibig sabihin nun, kapatid, no? Ibig sabihin nun, ang buong kalangitan, no? First timer? Sino dito ulit? Yung mga first timer? Ayan, ang buong kalangitan ay nagpa-fiesta ngayon dahil sa iyo. Amen! Sige pa, palakpakan natin si Lord. Isa lang Pero buong kalangitan ay nagwawala sa tuwa, sa saya, dahil natagpuan ang isang nawawala. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Grabe yung ginawa ng isang shepherd, So, itong yung church Sunday celebration natin, ikaw ang dahilan kung bakit tayo nagsiselebrate. Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nagpapasalamat sa Panginoon because of you. Yung celebration natin, wala pang fiesta yan. Celebration pa lang, amen. Diba? Ang iyong fiesta, mamaya nyo na lang gawin yung fiesta. Ha? Bahala na kayo kung saan kayo magkainan. Ayan, no? Kasi hindi nawawala yung food talaga no? Praise God. So, you are worth feasting on. You are worth feasting on. Ayan na. Pagkain na no? So, ang nangyari nitong base dun sa kwento, no, sa prodigal son ulit, ano yung ginawa ng tatay? Nung sinundo na niya yung kanyang anak, pagkatapos, inuwi. Diba? Ibis na yung anak, makikiusap lang siya na kahit gawin na lang siya, servant. Pero hindi po yan ang ginawa ng tatay. Sabi ng tatay, pagdating ng kanyang anak, sige, suotan siya ng magagandang damit, no? Yung robe. Sabi na sa kwento. No? Lagyan siya ng kasi ang dugyot-dugyot na niya, dungis-dungis na niya. Naging palaboy nga siya sa labas Pero pagdating niya, hindi alintana ng tatay. Ang nangyari sa kanyang anak, sinuotan siya ng magagandang damit. Kung anong meron siya noon, yun yung binigay ng tatay niya sa kanya. Amen? Kasi bakit? Tuwang-tuwa yung tatay dahil yung kanyang anak na nawala, ngayon ay nabalik na. Amen? So, he is worth feasting on. Di ba? So, nagpakatay ngayon yung tatay. Di ba? Nag-celebrate sila.
Kasi nandun na, nakabalik na yung kanya anak na matagal na niyang inaantay. Amen. So, ikaw din mismo, you are worth feasting on. Amen. Na ang buong kalangitan ngayon ay nagse-celebrate because you are here right now at this very moment. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin ulit ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah sa ating mga bisita ngayon. Hallelujah. Praise God. Ulitin ko po, kung bakit gano'n na lang kaporsigido, no? In conclusion po sa ating mensahe ngayon, bakit gano'n na lang kaporsigido, no? Kaporsigido si Jesus. Why Jesus relentlessly pursue the lost until they were brought home with joy? Because, ulitin ko, every lost soul is worth finding po. Ikaw po ay karapat-dapat. Mahalaga ka, kapatid. And every lost soul is worth fetching home. Amen? Hindi ka lang hinanap, sinundo ka pa. Amen? Para mabalik sa tunay mong tahanan. At ang pangatlo, every found soul is worth feasting on. Amen? Mga kapatid, base doon sa ating kwento, nakabalik yung nawawalang tupa. Amen. Tama ba? Kasi bakit hinanap? Now, I have a question for you. Lalo na po sa ating mga, ngayon lang, nakadalo sa ating gawain. How can we go back home? How can we go back home from our spiritual wanderings? Paano tayo makabalik? Kasi kapatid, hindi ka hayaan ng Lord na palaboy-laboy ka sa labas. Amen? Yung homeless ka until now. Ang sabi ng Lord, meron siyang magandang plano sa atin. But that's not a good plan na magiging homeless ka. Kalaboy ka sa labas. Pariwara ka. Yun bang ginawa mo na lahat, sinubukan mo na lahat, ba't walang nangyayari sa buhay mo? Bisyo dito, bisyo doon, barkada dito, barkada doon. Yun bang temporary ka lang nag-i-enjoy sa labas? But after that, wala kang kagalakan sa puso mo. Amen? Kapatid, sabi ni Jesus, lahat naman tayo naliligaw eh. Amen? Wala pong perfecto sa atin na sabihin mong hindi ako naliligaw. Lahat po tayo naliligaw. Amen po ba? Sabi niya sa Isaiah, sabi sa Isaiah chapter 53 verse 6, all of us, or all we like sheep, have gone astray, or have strayed away. We have left God's path. Diba? So para nga tayong tupa na nawawala tayo sa tamang landas, kagaya dun sa kwento. Kasi bakit? We have left God's path to follow our own. Mas pinili natin na sundin yung gusto natin. And sometimes, yung sarili nating kagustuhan ay nagpapahamak sa ating mga buhay. Amen? Yung desisyon natin, nagpapahamak sa atin. Kaya di ba, pansinin mo,
Sinubukan mo na lahat nung nasa labas ka, pero napahamak ka lang. Amen. Yet the Lord laid on him. Pero dahil mahalaga ka sa ating Panginoon, nais ka niya maibalik sa tunay mong tahanan. Amen? We are lost from destruction. No? We are lost from destruction. That is why Jesus came to bring us home. Dahil sa mga distractions sa buhay natin, kapatid, dami nating nai-encounter sa labas na hindi naman nakakabuti sa atin. So today, Jesus, again, I will ask you a question. How can we go back home? Because Jesus said, I am the way. I am the way, the truth, and the life. No one comes except through me. Siya ang tanging daan. Amen. So sa umagang ito, sino gusto dito makabalik sa kanyang tunay na tahanan? Ha? Sino dito? Ha? Pero paano? Paano tayo makabalik? Because you are lost. Amen? So number 1, tandaan po natin to. Number 1. Again, ulitin ko yung tanong ko, how can we go back home? Paano tayo makakabalik sa tunay nating tahanan? Number 1, admit that you are lost. Amen? Aminin mo na ikaw sa sarili mo, ako din naman ay nawawalang tupad. Amen? Admit mo. Pangalawa, believe that Jesus loves you so much. Amen? He loves you so much that He died and rose again for your sin. Kaya sabi ko nga, buhay ni Jesus, kahit ikaw na lang ang tao sa mundong ito, handa si Jesus na mamatay para sa iyo, sa iyong kasalanan. Amen? And number 3, confess all your sins before Him. Confess mo. Confess all our sins before Him. Lahat ng ating mga kasalanan. Amen? Wala makapagsasabi dito na hindi ka makasalanan, kapatid. Dahil lahat tayo ay nagkasala. Amen? I-confess natin. Amen? Yun bang pag-amin natin na ikaw ay makasalanan? Simbolo lang po yan ng kababaan ng loob. Ibig sabihin nun, nagpapakumbaba ka sa harapan ng ating Panginoon at aminin mo na, Lord, ako ay isang makasalanan. Amen? Praise God. And then number 4, declare Jesus as your Lord and Savior. Amen? Hallelujah. Sige po sa oras na ito, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Handa na ba dito yung, sino dito yung gusto mong bumalik sa tunay mong tahanan? Ha? Yung gusto mong bumalik. Kasi ayaw mo nang maging palaboy ka pa. Amen? Ayaw mo magiging homeless ka pa. Praise God. Hallelujah. Kapatid, ito lang yung masasabi ko sa iyo, until now, sa mga oras na ito, ay patuloy kang hinahanap ng ating Panginoon. Woo! Amen? Ganon kahalaga yung buhay mo. Hallelujah. Can we just close our eyes? Yung gustong umamin dito, yung gustong umamin na, Lord, pagod na ako sa labas. Pagod na ako sa mga hamon sa buhay doon sa labas, pero walang nangyayari sa buhay mo. Amen?
go with the flow ka lang sa labas. Walang direction yung buhay mo. Sinubukan mo yung mga bagay na sa tingin mo makapagpapasaya sa'yo, pero walang nangyari. Hanggang ngayon, wala pa rin tamang direksyon yung buhay mo, kapatid. This is the time na aminin mo sa Panginoon, "Oh Lord, I want to go home. I wanna go home." Di ba may awit dyan? I wanna go home with you. Sino gusto makabalik dito sa tahanan ng ating Panginoon? Amen? Hallelujah. Pwede bang pumikit kayo at sumunod kayo sa mga panalangin? Hallelujah. Just humble yourself in the Lord right now. Hallelujah. Sumunod po kayo sa mga panalangin. Panginoong Diyos, salamat sa araw na ito na narinig ko ang salita mo. At inaamin ko na isa ako sa tupang nawawala, naliligaw sa tamang landas. Sa oras na ito, naniniwala ako na mahal mo ako. At nais mo ako iuwi sa tunay mong tahanan. Patawarin mo ako, Diyos, sa aking mga kasalanan. Sa isip, salita, at sa gawa. Patawarin mo ako, Diyos. At sa oras na ito, ika'y aking tinatanggap at tinatanghal na aking Diyos at personal na tagapagligtas. Salamat po sa pag-ibig na alay mo para sa akin. In Jesus' name. Amen. And amen. Praise God. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Pwede mo bang i-congratulate yung katabi mo? Congratulations! Dahil ikaw ay nakabalik ng muli sa tahanan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! So, here's my challenge for today. Ngayon na nakabalik na tayo sa tahanan ng ating Panginoon. Amen? Imaginein mo, kapatid, sa oras na to, ang kalangitan ay nagpipiesta dahil sa iyo. Amen? Hallelujah! So ngayon na nakabalik na tayo sa ating tunay na tahanan, meron akong tanong po sa inyo ulit. But how about your loved ones? How about your friends? How about your neighbors? O mga taong malalapit sa iyo? Paano naman sila? Amen? Pamilya mo. Matitiis mo ba? Tanungin mo nga sa katabi mo, matitiis mo ba na hanggang ngayon sila ay homeless din? Matitiis mo ba? Yung kaklase mo, mga estudyante. Yung kaklase mo, matitiis mo ba? Katabi mo lang. Pero homeless siya, ikaw nakabalik ka na, nakauwi ka na. Amen? Would you do the honor, kapatid? Would you do the honor na ikaw ang gagamitin ng ating Panginoon para maabot ang mga taong ito? Pamilya mo, mga kaibigan mo, best friend mo, diba? Sabihin na lang natin, boyfriend mo, girlfriend mo, but they are homeless. Amen? Papayag ka ba? Would you do the honor na ikaw ang gagamitin ng ating Panginoon para maabot itong mga taong ito? Maakay natin sila pauwi sa tunay na tahanan. Amen? Praise God. Hallelujah.
Isipin mo na lang kapatid, no? This week, isipin mo na lang. Ngayon na narinig mo na itong ating mensahe ngayon. Sasadyain mo na puntahan itong mga taong nabanggit ko. Marahil ikaw pa lang ang nakakilala kay Lord sa pamilya ninyo. Mga loved ones mo, classmates mo, kapatid, puntahan mo, sunduin mo. Amen? Kung sila ay mahalaga para sa iyo, mas lalo mahalaga sila sa Panginoon. Amen? Their life is worth fighting for. Just like you. Amen? Just like you, kapatid. No? They are also worth fighting for. They are worth fetching home. And every found soul is worth investing on. Amen? Araw-araw, linggo-linggo, magbubunyi ang kalangitan dahil sa isang kaluluwa. Dahil sa isang kaluluwa na makakabalik, may makakauwi sa kanyang tunay na tahanan. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sige po, tayo ay manalangin sa ating pagtatapos. Can you grab someone beside you? Hanap ka ng partner. Pwede mo kumanap ka ng partner. Hawakan mo yung kamay. You know? Hawakan mo yung kamay. Huwag mo lang buhatin, di mo kaya. Pero hawakan mo. You know? Hawakan mo yung kamay ng kapartner mo. Ngayon, ito ang gagawin ninyo. No? Kausapin mo siya. Ayan, no? Sino ang target mo this week? Yan yung tanong. Sino ang target mo this week na maiuwi mo sa tahanan ng Panginoon? Target eh. Hindi kailangan madami. Sabi nga, isang kaluluwa. Yan o. So, meron ka pang target. Nagka-bullseye talaga. Target mo na maiuwi sa tahanan ng Panginoon. Amen? Sumagot na ba yung tinanong mo? Ha? Dapat may pangalan, ha? Dapat may pangalan. Kasi bakit? Alam mo, yung shepherd, grabe hinanap niya. Sabi ko nga sa kwento, walang sinabi kung gaano kalayo yung narating niya para mahanap. Diba? Marahil yung target na yan, kaklase mo, kapitbahay mo lang. Kung magulang ka, anak mo man yan. Di kailangan, sabi, di kailangan madami. Isa lang. Amen? Meron na ba siyang sinabi? Yan yung tatargetin mo this week na maiuwi mo sa tahanan ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Praise God! Sige po tayong lahat ay manalangin sa Panginoon. At isama natin sa panalangin yung tinatarget mo this week. Yung tinatarget mo this week. Hallelujah! Let us close our eyes and let us pray. Panginoong Diyos, hallelujah, napakabuti mo. Salamat sa napakaganda mong mensahe. Noon, kami din ay nawala, O Diyos, sa piling mo, sa presensya mo. But it's an honor. It's an honor, Lord, na kami ay nakabalik sa tunay mong tahanan. Pinatunayan mo kung gaano mo kami kamahal. Because you laid down your life for us. Ganon pala kahalaga ang buhay ng bawat isa. Hindi mo kami pinabayaan na mananatili sa labas. Mananatili sa kawalan, sa buhay na walang direksyon. Panginoon, salamat na hindi mo kami sinukuan.
Patuloy yung pagpupursige mo to find us. Hindi mo lang kami hinanap. Lord, sinundo mo pa kami, Panginoon. At inuwi sa tunay naming tahanan. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat. Even the angels of heaven celebrating every soul that is found. Hallelujah. Salamat, Panginoon, na ang buong kalangitan ay nagbubuni para sa isang kaluluwa na natagpuan. Lord, patuloy namin dalangin, Panginoon, na marami pang kaluluwa na aming maiuwi sa tunay na tahanan. At yung tahanan na yan ay kapiling ka namin, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat po, Diyos, sa oras na ito, sa araw na ito, sa napakaganda mong mensahe. Thank you for loving us. And Lord, continue to bless your people. Hallelujah. Continue to bless your people. Thank you for taking care of us. Thank you for loving us. Patuloy mo kaming yakapin, Panginoon. Hallelujah. Lahat na nandito ngayon, ramdam namin ang yakap ng presensya. Salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Nanamnamin namin at babaunin namin ang mensaheng ito. And it's an honor for us for loving us so much. And now, we are home. We are home with you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Lahat ng papuri at pasasalamat sa iyo lamang namin binabalik sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu.